Sabi nga ng lolo ko, nung nabubuhay pa siya, hindi raw tumali para ng wak. Ang laking swerte ng mga amo natin. Ang laking kayamanan ng tuminangan nila. Bakit? Sinisilti mo ba yung pangyayaring naging mahirap ang magulang natin? Aba hindi. Nararanan ko nga ang pagiging de la Cruz. Pero hindi rin siguro masama na mangarap yumamang katulad ng mga kuha ko. Naku, Nado, pwede ba? Bakit, Julie? Ba't kaya tawag? Kung mangangarap ko sana naman, yung malapit siya magkakatotoo. O bakit? Kinalimutan mo ba yung nabasa natin? Aspire high! Hindi, pero conforme. Yung conforme. Sa palagay mo ba, ako lamang katulad natin dito nangangarap yumaman? Alam mo, Nado, naikwento sa akin ng tatay ko na yung daw lolo niya ay lumaki at namatay dito sa asyenda. Nagpalipat-lipat ng araw ng may-ari ang asyendang ito eh. Pero eto, tayong kaapu-apuhan, mahirap pa rin. Kaya, paano mo naman iisipan na yumaman, eh wala namang magpapamana sa atin? Pagmamana na ba ang paraan ng pagyaman? Saan ka na ba sa buhay natin to? Aba, hindi. Kaya nga nagsisikap ako mag-aral eh. Pero, hindi naman ako nangangarap ng napakatayog. Yung sa akin na may wishful thinking lang, no? Ang masama, puro pangarap lang. Walang pagsisikap, walang gawa. Tama. At higit sa lahat, huwag na huwag mong kalilimutan tumalangit sa Diyos. Lagi ka magtitiwala sa Kanya. Kaya niya inay, hindi ko nakakalimutan. Mabuti. May dala nga pala ako, dyan ka nga muna. Domeng? Oh, Domeng! magdala. Nasaglit lang ako kina Maring Tekta ha. Bibigyan ko lang itong ulam natin. Paborito niya to eh. Sige, bilisan mo na ha. Sandali lang ako. Dalawa na lang kayo. Hindi kayo mag-aaway ha. Ito pagkain. Ano na? Kumusta yung examen mo? Makakapasa ka kaya? Sa kawa ng Diyos tayo. Kung sakali, nagpasensyaan nyo lang na kaya ng kaisa-isa yung anak. At baka, top-notcher lang. At tumanda kayo, sa susunod na graduation, sigurado sasabitan niyo ako ng medalya ni inay. Yabang nito. Manang-mana ka sa tatay mo. Hindi naman. Atin-atin lang. Alam mo, Rap, talagang napakabait sa atin ng Diyos. Una-una, malapit ka lang matapos ng high school. At ako naman, naasenso sa trabaho. Kung masenso ka, natural, tataas ang sahod mo. Kaya ituloy mo ang pagsisigap mo. At igagapan ka namin hanggang sa matapos ang kurso ng tumagin. Ito nga pala, ano ba ang ambisyon mo? Ambisyon ko, Itay? Simple lang. Maging presidente ng Pilipinas. Salamat sa seriously, talagang magsisikapan natin at talagang gagapang yung pag-aaral. Hindi ko mabigyan sa madali na pag-aaral.
naman sa buong baryo na umaasenso na si Doming nga? Eh, ano pinag-ihirap ng loob mo? Kung gusto nila magyabang, hiya mo sila. Ikaw tao ko. Ano, ikaw ang kung anong tao ka, kung sinong tao ka. Hindi ka maintindihan eh. Palibhasa, wala kang kaambi-ambisyon. Kaya walang kwenta sa'yo kung maunahan ka man ng kapwa mo. Tinay, kanya-kanyang swerte. Ang tao. Anong kanya-kanyang swerte? Mong, kung hihintayin mo lang ang hinog na bayabas na bumagsak sa'yo, mauunahan ka nga ng ibong mapaghangad. Bakit hindi mo ipaglaban ang karapatan mo? Bakit? Anong karapatan kung hindi pinaglalaban? Anong karapatan? Naku! Mong, dilat na dilat siyang mata mo, pero panis siyang laway mo at natutulog ka sa pansitan. Tinay, anong ba talagang gusto mong sabihin? Diretsahin mo nga ako. Mong, idilat mo yung mata mo at yung tenga mo ibukas mo mabuti. Usap-usapan na rito ang pananatili pa ni Doming at ng mga kapatid niya sa iglesia. Dapat alisin na sila sa trabaho, palayasin na sila dito sa asyenda, pero hindi ganun na nangyayari. Umaasenso pa sila. Kaya pare Pinong, ang bilang presidente ng ating union, umaksyon ka na. Hindi ka umaaksyon eh. Di ba makasama? Sino ba sabi sa inyo? Hindi kami! Wala naman nangyayari din sa ipaglaban mo ang ating karapatan. Eh para ano ba yung collective bargaining? Baka collective pare? Kung collective kahit na ano. Collective! Oo, ito lang na rin yun. Pinapaliwala lang. Oh, tama. Tama ang sinasabi namin. Tama yun. Kasi, ayon sa kasunduan, basta hindi miyembro ng union, hindi makapagtatrabaho sa sina, di ba? Oo, tama ba yun? Alam mo yan? Yeah. Nagkakabanap, sila pa yung mayaman. Yung ayos na dapat mapunta sa atin. Hindi makakarapat. Ano bang ginagawa ng mga iglesia na Kristo nga dito? Dapat palayasin mo yan. Palayasin mo yan. Sandali na. Sunduan. Basta hindi miyembro ng union, hindi makapagtatrabaho sa sina, di ba? Oo, tama ba yun? Alam mo yan? Yeah. Nagkakabanap, sila pa yung mayaman. Yung ayos na dapat mapunta sa atin. Hindi makakarapat. Ano bang ginagawa ng mga iglesia na Kristo nga dito? Dapat palayasin mo yan. Palayasin mo yan. Sandali na. Iba na talaga ang mga maasenso. Papasyal-pasyal na lang. Tama kami sa kapatid namin. Nakikinig sa doktrina. Maring Milyo, bakit ba naman ikaw ay nakikiloko dyan sa mga iglesia ni Kristo yan? Ha? Pasok pakikiloko pa rin. Nakikiloko ka lang. Makikinig lang ako. Alakalang lang sa pumunta ni Parang Doming. Ikaw nga, puro ng gusto. Tapos na ayaw. Ayaw. Kinukumpidar namin kayo nakinig. Parang Doming! Ikaw nga itong kinukumbida kong uminom. Tama. Masasabi ko sa'yo, masisiyahan ka. Good time! Kasi yung makikinig ka dyan sa yung doktrina ng Iglesia ng Cristo. Uminom eh. Huwag mo ko iyayin, Doming. Uminom ka. Nasama na umantong na pusan ko ng alak yung ulo mo, ha? Tama yan! Hindi, huwag mo siyang buo. Siyang kinukumbida ko. Ikaw ang iinom? Uminom ka! Uminom na lang tayo. Isipin na lang mo ninyo, ginoong administrador. Dahil hindi sila unionista, hindi sila nagbabayad ng butaw. Pero tumatanggap naman sila ng benepisyo sa collective bargaining. Unfair naman yata ho yun. Totoo yun, sir. Katulad na lang muna
Agosto 2, 1962 na may bisa ako naman hanggang Hunyo 30, 1965. Kaya inihiling po namin na sa pilitang panibin sa Union ang lahat ng mga manggagawang Iglesia ni Cristo o tuluyang tanggalin sa kanilang mga trabaho sa lalong madaling panahon. Ginoong Apisador, bagaman na negosya agreement ng Union, hindi sagot niyon ang aming mga kapatid sa Iglesia. Sapagkat tinatandaan ng Republic Act 3050 na ang naturang kasunduan ay hindi maaaring sumaklaw sa mga kaanib ng alinmang sekta ng reliyon na nagbabawal sa kanilang kaanib na magipag-ugnay sa alinmang kapisanan ng paggawa. Bawal sa mga Iglesia ni Cristo ang umanib sa Union at labag sa batas ang sila ay alisin sa trabaho dahil lamang sa sila ay hindi kaanib sa Union. Kaya hinihiling ko po sa inyo bilang abogado ng mga Iglesia ni Cristo na huwag ninyong aalisin sa trabaho ang aming mga kapatid upang maiwasan ang usapin sa husgado. Bayan po ninyo, attorney. Pag-aaralan namin ang bagay nito. Mga kasama, gumagapang yata ang kalabasa. Pero naiiwan ang bunga. Lumalakad ang panahon. Pero walang nangyayari. Ilang buwan ang nakakaraan. Walang aksyon ng asyenda. Aripino, kung naiinip ka, mas lalo kami. Tama yun. Mga kasama, kung ayaw pumilis ng asyenda, simple lang yan. Tayo ang gagawa ng akbang. Magkaisa tayo. Ibitin natin ang mga Iglesia ni Cristo yan para po sa umalis dito sa asyenda. Tayo. Simula sa araw nito, ang susunod yan ay sarado na para sa inyong mga Iglesia ni Cristo. Bakit naman? Kasama mo. Huwag mo kong tawagin kasama sapagkat magkaiba tayo ng landas at ayaw namin makiharo dito ang mga anti-union. Hindi naman kami anti-union eh. Katunayan nga eh, ginagalang namin ang karapatan ninyo na mag-union. Kaya sana naman eh, galang nyo rin yung karapatan namin na huwag sumapi sa union. Pareho rin yun. Kung makikinabag din para ng mga benepisyo at aasenso pa kahit hindi sumapi sa union, mag-iiglesia na lahat ng tao. Eh di buwag na union. Hindi ganyang kababa ang paraan ng pagtanggap namin ng mundo. Hindi kami sa paramihan, kundi sa uri ng langit. At ang lahat na gustong sumali sa Iglesia ni Cristo, ay inaalam muna ang layunin kung bakit gusto ng Iglesia ni Cristo. Dumadaan sa masusing pagsubok. Basta, umanap na kayo ng ibang masasalukan sapagkat ang posong to ay para sa komunista lamang. At kapag pumilit ka, baka pumulan tubig.
pumanig siya sa atin o sa inyo. Kundi, mamagitan siya. Kung alin ay nakakala niyang katarungan, yun ang panigan niya. Di yung umiiwas siya sa kanyang sarili. Kung tutuusin, ay napakalaki ng magagawa niya. Pagkat ang isa sa may karapatan sa asyenda ay ang kanyang asawa. Dali lang mga kapatid. Pinapapatid ko sa inyo lahat. Nakaramay natin ang tagapamahalang pangkalahatan sa pagpapahirap at pangigipit na ginagawa sa inyo sa asyenda. Bilin niya sa lahat ng pagkakataon na lahat tayo mapagpigil, magpakainam, iwasan ang karahasan, at higit sa lahat, magpanata tayo mga kapatid. Ilagak natin ang ating pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Sa lahat ng mga kapatid, Mga kapatid, papasok kayo sa trabaho. Huwag nyo na ituloy. Baka kayong magkapatid-patid. Di ba mga kasama? Ano ba yung nyo? Umuwi na kayo! Uwi na kayo! Hoy! Mga iglesia ni Cristo! Magsitigil kayo sa pagtatrabaho! Hindi niyo ba alam? Welcome kami! Talaga bang hindi kayo titigil? Mga kasama! Lusubin ang mga iglesia! Hay, nanay! Bakit mo pinagbilaan ang mga anak ni Iglesia ni Cristo? Kasi po, kaibigan ko po siya at mabait po sa akin eh. Tarantadong bata kaya? Hay! Hay, bata! Akin ang tinapay na yan. Hindi ko tinatanggap ang mga perang mga Iglesia ni Cristo.
Bakit hindi rin magpadala ng tulong na bigas, ulam, asukal, at iba pang pangtawid buhay dito sa atin habang may welga? Abay, tagal na tayong walang kinikita. Nakabaon na tayo sa utang. Ay nako, Tinay. Ano? Hindi na kita maintindihan. Bakit? Noon, inggit na inggit ka. Natangay mo kung umaksyon laban sa mga iglesia. Ngayon, nauwi na sa wayagaan lahat ng pangyayari. Gustong pa ako sisihin? Ginusto natin to. Hindi magtiis tayo. Emong, ikaw, kung kaya mo magtiis ng gutom, ako hindi. Kaya gumawa ka ng paraan. Ano, kuya? Wala akong nabilay siya. Ha? Paano to? Gutom na ako. May isang puting na bigas, wala na tayo. Gumawa ka naman ng paraan. At ano pang parang ang gagawin ko? Lahat na nga ng tao rito sa asyenda, nalapitan ko na eh. Pero sila man, dumarahin din eh. Hanggang kailan ba matatapos ang welga ninyo? Hindi kayo tinutulungan ng mother union ninyo eh. Mamamatay tayong lahat ng dilat dito. Nga naman, kuya. Pwede ba? Tigilan na ninyo ako. Sino ba hindi nagugutom? Kayo lang ba? Sumasakit na nga ang ulo ko eh. Nakukulili ng tenga ko. Carmen? Carmen? Aba, Aling Melia. Bakit po? Huwag niyo naman sanang mamasamain, ano? Kasi narinig namin ang pinag-uusapan niyo. Kaya, eto, pinagdalan ko kayo ng konting mapagtatawid gutom. Sige na. Sainin niyo na yung bigas at nang makakain kayo. Pasensya na kayo dyan, ha? Eh, pare-pareho tayo nasa krisis eh. Sige, ha? Mga kapatid, salamat sa Panginoon Diyos at hindi nahadlangan ang ating sinasagawang pag-aaral sa kanyang mga salita. Kung luluubin niya, dahil ito ang huling gabi ng pagdodoktrina sa inyo, kayo ay itatakda
magsunod ng Korte Suprema ang paghahabol natin laban sa desisyong yun. Kaya ang ilan sa inyo na padre de pamilya ay tutulong sa paghahanda doon sa lugar na malilipatan ninyo.
umaasa sa pasya ng pangasiwa? Sumasampalataya ba kayo na ang pangyayaring ito'y kalooban ng Diyos? Sumasampalataya ba kayo na kasama natin ang ating Ama sa buong panahon ng ating paglalakbay? Sumasampalataya rin ba kayo? Nagbibiyayain tayo ng Panginoon Diyos sa ating lilipatan? Kung ganoon, ibasbas nawa sa ating lahat ang walang hanggang pagpapala. So
1985, kinatigan ng Korte Suprema ang paghahabol ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa kaso sa Hacienda Luisita. Inawalang saysay ang naging desisyon na ngayon nilansag ng Court of Industrial Relations na ang Republic Act 3350 ay lumalabag sa saligang batas. Minsan pang binigyan diin ng kataas-taasang hukuman na kung paanong may karapatan ng sinuman sa ayon sa batas na umanib sa unyon ng paggawa, ay mayroong gayon ding karapatan ng sinuman na huwag umanib kailanman at ang gayon ay lumalabag sa kanyang